Ayan po, magandang aray ko, busog-busog ako mga kadudoy, kain ako ng sisig. Magandang hapon sa inyo mga kadudoy. Ang oras dito ngayon ay nasa alas 2 ng hapon. Actually, salamat po tayo sa flight natin at naging safe po yung paglapag natin dito sa Pinas, ano? Para po hindi na kayo magtaka sa mga upload natin, sa mga thumbnail namin. Ito po yung sasabihin ko sa inyo. Simplihan na lang natin para hindi na magulo sa kuan ninyo, sa jipan, kung ano nangyayari talaga. So ganun nga yan. Nagsimula ang lahat kasi yan noong nag-comment tayo dun sa kuan ni Buddy dati, sa kaba-haba na mga usapin dun sa kay Buddy, tungkol kay Buddy, tungkol din sa lahat, tungkol din yun sa lahat. So meron kasi tayong tao doon na na-mention, babae, hindi na na-mention natin kasi siya sa vlog natin. Parang hindi niya daw matanggap. So, hindi niya matanggap. Gumawa ngayon siya ng mga kung ano-anong bagay, kagaya na lang ng mga demand siya sa atin. So whatever man yun. Pero yun ay na-comply ko naman yung para sa sarili niya, no? Binura natin mga kadudo yung video na yun para manahimik siya. Para wala na siyang sasabihin na nababanggit natin siya sa channel natin. So binura natin yun para sa katahimikan sana. Ang masama noon, nagdemand pa kasi siya na kailangan ko pa daw mag-apology sa isang vlogger na malaking channel. Kailangan ko daw mag-public apology doon, at yun hindi ko gagawin. Panindigan ko talaga yan. So yun nga, sa gawa ng sa katigasan din natin. Hindi katigasan mga kaludoy, yung rason ko, ang katwiran natin dyan kasi siya lang naman ang kaanuhan ko, ang kausap ko sa ganitong mga bagay. Sa usapin na yun, nag-comply naman ako na nabura ko naman yung video para sa kanya. Dapat close na ang usapan doon. Bakit mag-demand pa siya na mag-apology ako kay ano? Ang tanong ko, kaano-ano niya ba yun? Yung pamilya ng yung asawa ng hindi ka nagdi-demand sa akin na magsuri ako doon, tapos siya pa ang mag-demand na magsuri ako doon. Paano ako magsuri doon? In the first place, parehas kami may channel ng taong yun. Kung ano man yung binibitawan kong salita sa channel ko, nagbibitaw din siya ng salita sa channel niya. Fair lang yun. Pagtanggol ko sarili ko sa channel ko, pagtanggol niya sarili niya sa channel niya, fair ang laban dun. Hindi ako na nangagrabyado. Kung ano mang sasabihin ko, sagutin lang nila, sagutin dun kahit ano. Walang problema yan kasi ganun talaga. Kaya ka nga naging content creator. Dapat bukas ka sa ganun. Kasi ganun talaga. Hindi mo pwedeng hindi ka sasagot, wala kang isasagot. Normal na sana yun eh. Ang problema, nakisingit kasi itong babae. At yun ang naglakad talaga ng ikakasira natin sa trabaho natin. Yun lang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi na natin sasabihin pa kung sino pa yun. Alam na ninyo lahat yun kung sino yun. So nagwagi, tawag doon, biglaan kasi ako pinatawag ng HR department namin. May mga sinasabi ganito ganyan sa mga video. May mga basta may pinag-usapan kami. So medyo matindi yung pag-uusap. So nawalan tayo ng choice kundi pagbigyan na lang natin yung hiling ng company natin na wag na natin antayin yung matapos yung kontrata natin sa June. Kung pwede daw mag-exit ka na lang para hindi na tayo daw mapamarisa ng iba. Ganun na lang yung naging usapin. So sabi niya, pasensya ka na, okay ka naman sa trabaho, yun nga lang, may taong gusto kang ano dito sa amin at ginugulo kami dito. So sabi niya, mawawalan kami ng choice kasi baka hindi ito tumigil, nakasalalay yung reputation ng company namin, kaya mawawalan kami ng choice. Kaya sabi niya, kung pwede lang mag-early exit ka na, wag mo na antayin matapos yung kontrata mo. Kung sa bagay, 1 month lang naman na tapos na yung kontrata mo dito sa amin. Kasi sa June, end of contract mo na. So sabi niya, pwede ka nang mag-exit ngayon sa madaling panahon para matapos itong usapin. Kasi baka kung ano pang gagawin ng babaeng ito, manggulo pa yan kung ano pa dito sa company namin, at hindi naman kami papayag ng ganun. So ganun. So successful ang naging estratehiya. Ang tanong ko lang sa isipan ko kasi mga kadudoy, gaano ka-importante yung malaking channel na yun sa buhay niya, na kaya niyang sirain ang buhay ko dahil lang sa taong yun. Kayo na ang humusga, kayo na ang sumagot, alam ninyo kung sino yun, sila. Yan. Wala akong binanggit na pangalan dyan, pero alam ninyo yan. So,
'Di ba? Kahit kayo magtaka, kaano-ano niya ba na ganun na lang yung tindi ng sisirain niya yung hanap buhay ko para lang sa iisang taon na yon. Hindi ko naman sinira buhay noon. Wala man akong sinira ko ba kabuhayan noon? Sinira ko bang buhay noon? Wala man. Unfair. Sabi ko parang masyadong ano. Pero sa mga nakakasuporta po sa akin pa rin, huwag kayong mag-alala. Lalo't lalong dito ako sa Pilipinas. Dito ako lumaki, walang tayong maging kwan dito. Huwag kayong mag-worry. Mawawalan na ako ng kita lang. Yun lang. Siguro masaya sila doon na makita na wala tayong kinikita. Okay lang yan. Importante mabuhay tayo dito. Dito ako ngayon sa bahay ng kapatid ko at mamaya dyan din, magkatabi lang din kasi yung bahay nila dito ng tiyuhin ko rin, kapatid ng nanay ko. Ikot-ikot muna ako dito sa Maynila. Abangan nyo na lang yung ating mga may bablog dito. So ganun lang, kinaklaro ko na. At maraming salamat sa lahat na naging safe yung ating paglapag dito sa Pinas. Huwag kayong mag-alala mga kadudoy, hindi ako gugutumin. Baka payat lang. Sana maging masaya sila at natagumpay na yung hinihiling nila na kwan. Yung iba pa nga dyan, parang pinalangin pa daw eh. Kaya sa tagumpay na, tapos na usapan, okay na yan. Kakaharapin na natin yung mga bagong yugto ng kasaysayan ng buhay natin. So, ganun na lang. Hayaan na natin yan sila. Taka, huwag na ninyo silang, kung mga kadudoy, ito sinasabi ko sa inyo, hayaan nyo sila, wala tayong mapapala talaga. Choice na nila yon kung ano pa yung mga gusto nilang gawin. Kasi nagawa na nila yung gusto nila, okay na siguro. Pero, kung meron pa silang gagawin na mga pa hindi pa sila nakontento, yan lang man din ang masabi ko, pasensyahan na lang kasi dito na ako sa Pilipinas. Sagarin ko na lang din kung ano man ang kaya kong gawin. Pero kung wala naman okay na yon. Okay na lang yan. Kasi yun naman yung hiling ng lahat talaga na hayaan na lang natin. Kasi yun ang gusto nilang nangyari. So okay na lang yun. Hayaan natin. Pira lang ang nawala sa atin. Hindi naman dumating sa part na buhay natin ang nawala. So habang buhay nga, sinasabi may pag-asa pa naman. Kaya wag lang tayo mawala ng pag-asa kasi may mga tao talagang ganito. Ganyan pala. So ganun na lang huwag kayong mag-alala masyado. Andito ako galing pabor nga yan, nakauwi na ako. Naagahan lang nilang konti. hindi pa sumakto sa end of contract ko ng June. Naagahan pa nila ng konti. Siguro masaya na sila dun. So ayan po mga dodoy, magandang hapon ulit sa inyo at sana wag na ninyo silang ipanalangin nyo na lang na mag-successful ang buhay niya, yayaman, walang mga kung anong dumating na sakuna sa buhay nila para lalo silang mag-success sa buhay nila. Ayun. Tayo naman tuloy-tuloy lang naman mga kadudoy. Ayun, abangan ninyo. Bye-bye. Huwag kayong mag-alala masyado nalungkot lang ko. Duday ko, nahihiwang ko kasi. Antayin ko na lang dito yun. Ay, nabigay ako na busog ako ng sisig. Dalawang kanin agad ako. Ayan, bye-bye na mga kadudoy. Ako magpahinga lang ng konti at mamaya ay alam nyo, bukas na kasi yung pinatalaga ka date ng birthday ko. So baka dito na ako mag-celebrate sa Manila. Kasi kami na lang magpamilya dito muna bago ako umuwi ng probinsya. Para masikaso ko rin yung mga asikasuhin namin doon. So, pero dito muna kami mag-ipon-ipon ng mga tiyuhin ko at mga kapatid ko. Ayan. Huwag kayong mag-alala, dito ako sa sariling pamilya ko. Kaya babay na muna Ayan na lang. God bless po sa mga tumulong sa akin at sa mga nag-pray dyan, sa mga nag-alala. Thank you so much sa inyo, pero huwag kayo masyado mag-alala sobra. Gagawin na lang natin kung ano yung dapat. Yan. Thank you so much again and bye-bye po sa inyo lahat. God bless.